Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRS Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismasang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay meron po kinalaman dito sa most awaited Kim Pa World Tour nila Kim and Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais ko rin pong magpasalamat sa atin naman pong mga taga-subaybay na laging nakaabang sa atin pong mga daily updates kina Kim and Paolo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At bilang pasasalamat nga ay narito at may napili tayong ilang komento na basahin ngayong gabi. First comment natin ay nagmula po kay Ma'am Adelaida Magin. Shout out po sa inyo. Sabi niya rito, why compare? What? Gaya-gaya? To each its own. It's the choice of Kim and Paolo to keep private whatever they have. Nasa kanila na iyon na love life nila. Baka ibandera especially. Bakit ibandera? Especially ano pa kinila sa buhay ni JR. Buhay niya iba sa buhay ni Pao o kay Kim. Kim Pao, di natin alam kung sino or kung ano ang plano nila. Kaya nga po. And kung gusto po ng private life, bakit hindi na lang respetuhin? And tama po kayo, iba ang pagkatao ni Jericho at ni Kim and ni Paolo. Magkakaiba po sila. Iba po ang buhay ni JR kaysa po sa buhay nila Kim and Paolo. So, wag pong ipagkukumpara. Hindi ba? At saka wala naman doon ang topic. Wala naman doon. Ang topic po is, ano yung real score between Kim and Paolo and tungkol po dito sa The Alibay. Medyo lumagpas po ata at may nabanggit na pong hindi naman po dapat. 'Di ba? So, dapat tungkol lang kay Kim and Paolo, pero bakit may pagkukumpara na sa ibang artista? Ang hindi po kasi nila nagustuhan ay yung tono na parang maldita. Yung pagkakatanong po kina Kim and Paolo. So, yun. Kumbaga parang ang nais lamang pong iparating ay no balls or walang balls si Paolo Avellino para ipagmalaki si Kim Chiu na umamin. Hindi ba pwedeng may usapan yung dalawa? Hindi ba pwedeng hindi muna sa ngayon, walang sapilitan, at bakit sino sila para sundin ng Kim Pao na umamin, di ba? So, ayun. Anyway, sabi naman ni Mama Dina La Fortesa, Gandara, sabi nung basher sa FB, wala raw talaga relasyon ng Kim Pao dahil hindi nag-date ng Valentine's Day. Kawawa raw si Kim na nag-assume boyfriend si Paolo. Parang wala namang pong pagka-assume si Kim kasi parang wala namang sinabi si Kim na yes kami na boyfriend ko na si Pao. Wala naman pong ganun eh. Si Kim, to be honest, ay umiilag kay Paolo Avellino, lalo na kapag bumabanat na si Pao, kapag gustong ikis ni Pao, umiilag. So, paanong nag-a-assume na sila na? 'Di ba? At tawagin yung assuming si Kim Chiu. Wala akong nakikitang ganoon. Siguro nakikita kasi nila na lagi pong happy face si Kimi. Ayan, pag ini-interview si Pao kasi yung nonchalant, si Kim lagi pong nakangiti. And yun siguro nami-misinterpret nila. Lagi naman po talagang happy face si Kimi and si Pao naman po ay tahimik. Yun yung personality nilang dalawa. Wala po tayong magagawa doon. And kung walang relasyon, so what?
Hindi naman po sila nagustuhan ng Kim Pao nang sila na, ng Kim Pao fans. Nagustuhan sila because of the chemistry. Kaya hindi nyo maaalis po ang Kim Pao na suportahan silang dalawa. Kasi unang-una nagustuhan nila si Kim and Paolo because of the chemistry. And hanggat may chemistry sila Kim and Paolo, hindi po mawawala ang Kim Pao fans. So, wag nyo lang sasabihan na assuming si Chinita Princess kasi hindi po siya ganon. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Mang Walhati Tenedero. Miss Gandara, gandang-ganda ako kay Kim pag siya ay nakabestida. Napapawaw ako sa ganda. Ang hinhin tingnan at gorgeous siya kaysa sa suot niyang labas ang pusod at tiyan. Nako, mamalhati. Iba-iba kasi tayo ng paningin. Pero maraming nagsasabi talaga na seniors na mas bagay Kim na nakadress, formal, mahinhin siya tingnan, sophisticated, classy, elegant, ganyan. Pero para naman po sa akin, si Chinita Princess, kahit ano po ang suot niya, ay mapakrap top man yan, dress, or tawag doon, parang hip-hop, yung dating rockstar, ay maganda siya sa paningin ko, kasi maganda po siyang magdala ng damit. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa mga nare-receive nila Kim and Paolo lately na mga comments sa kanila. So, eto nga po yung ilan. Bakit ganon? Sa tuwing ini-interview si Kim at Paolo, parang ang tamlay lagi sumagot ni Pao. Yun yung personality ni Paolo Avellino. Actually, ang laki na nga pong pagbabago ni Pao. Pilit naman si Paolo. Just for the show, kumbaga. Accept nyo. Sana na walang sila. Showbiz talk. Hirap na hirap si Pao mag-fake ng reaction. I hope I'm wrong. Sana nga po, kayo'y mali. Kasi sa totoo, kung tutuusin lang, sabi nga po ni Sir EJ, si Paolo na yung hindi totoo na pilit si Paolo Avellino. Kasi siya na po yung naghahanap ng guesting, siya na po yung naghahanap ng interviews, ganyan. Kasi si Paolo, to be honest, tamad na tamad talaga yan sa mga ganyan, sa mga pakilig, tamad na tamad sa shows, tamad ka mag-promote, tamad na sa mga interviews, ganyan. Basta, pero ngayon, si Pao na yung naghahanap ng mga guestings, si Pao na yung naghahanap ng interviews. Actually, kinaya niya. Yung sa ibang bansa, ilang interviews yun, basta sobrang dami. Almost 100 interviews ata yun. Pero nakayanan ni Paolo Avellino, di ba? Ito pa, hay nako, kung hindi kayang ipagmalaki, wag natin. Or baka naman, nagpapakatotoo lang si Guy at wala sila talagang kahit ano. Nag-assume lang tayo. Kung hindi sila, di hindi. Promo lang, okay? And kung pang promo lang, may masama po ba doon? May masama po ba? Sa ginusto po natin na suportahan si Kim and Paolo dahil may chemistry sila. Mabuti nga po tapagbigyan. Diba? Wala pong masama doon. Nakikita rin naman po natin na okay silang dalawa. So, kahit saan po dalhin ang relasyon nila, happy po ang Kim Pao fans doon. At least genuine yung nakikita natin sa kanilang dalawa. Ito namang isa sabi, malaking kasalanan ba yung aminin na sila na ni Kim? Dinaan na lang sa sagot sa bulaklak. Dapat sinagot ni Paolo na sila na ni Kim para tapos na, nang tigilan na sila ng mga tao. Malaking kasalanan ba ang pag-amin sa relasyon? Kaya nga na-compare siya kay Jericho. Ang laki talaga ng pinagkaiba pagdating sa relasyon. Paano kung may usapan sila ni Chinita Princess? Di ba sabi ni Paolo, wala naman siyang tinatago. Pera na lang kung may napagkasundoan. Paano kung may napagkasundoan sila ni Kim? Di malaking kasalanan talaga yun. Kasi hindi tumupad sa usapan. And malaking magiging epekto nun. Anyway, stop the nega na nga po tayo. Nasagot na natin yan at nabara na ang mga yan. Dumako naman tayo dito sa Pampag-Good Vibes kung saan mayroon na pong pa-save the date sina Kim and Paul. Aba,
hindi na lamang po si Miss Carl ang may pa-save the date. Sila Kim and Paolo na po mismo. Dahil ibinigay na nga po nila ang mga petsa ng World Tour na dapat pong abangan. So, save the date nyo na po yan para po sa Redwood City, April 24 po. And April 26 naman po, 2026 sa Anaheim, and May 1 sa Edmonton. Grabe, yan po ang inyo pong pakaiintayin. Ay, meron pa pala dito. Sa May 3, ang Kimpaw naman po ay nasa Toronto. So, save nyo na po yung date na yan. Para sa hashtag kilig is taking off and it's headed your way. Love, Kimpaw. So, yun lang po muna yung ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chikas. Maraming pong salamat.